So hello, what's up mga J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video, and for today's video, ayan, i-review natin ngayon ang isa sa napakalupit na entry-level smartphone na pwede natin mabili ngayong year 2024. Syempre ito ang Itel RS4. Maganda kaya to? Tara mga J-Vlog, check natin. So yan na mga J-Vlog, napakalupit na talaga ng mga entry-level smartphones ngayon. So grabe, pa-level up ng pa-level up ang Transsion company, yung Itel, Tecno, and of course Infinix. So itong Itel RS4 mga J-Vlog ay isa sa pinakasulit na entry-level smartphone na pwede nyo mabili ngayon 2024. So nung launch date nito ay napakalaki nung discount na makukuha nyo. Pero ang SRP nito napakalayo dun sa discount. So first naman tayo sa kanya SRP. So yung SRP nito is, so meron tayong two variants. Yung isang variant is 8GB 128 na meron official price na 7,999 pesos or almost 8,000 pesos. Tapos meron tayong pinakamahal na variant which is 12GB 256. Ang presyo niya is 9,999 pesos or almost 10,000 pesos. So below 10,000 pesos pa rin. Pero nung launch date ng Itel RS4 mga J-Vlog, mabibili nyo na lang itong 8GB 128. Nabili ko siya for as low as 4,700. Depende na rin sa Shopee voucher. So sa Shopee kayo bibili para malaki discount nyo. So meron tayong Shopee voucher na 1,2. Ino-offer lang nila to ng 5 plus yung 8GB 128. Tapos 6 plus yung 12GB 256GB. So grabe, napakamura nito nung launch date. So kung interesado kayo dito, abang-abang lang kayo sa sale ng Itel RS4 dahil baka makuha nyo rin to ng mas mura. And comment down below dito mga J-Vlog kung nakuha nyo rin ba yung Itel RS4 nyo ng napakamura. So yun nga, nakita nyo na yung SRP niya, napaka-affordable lang na itong Itel RS4. And when it comes sa kanyang itsura, ay makikita nyo naman na maganda rin ang design na ma-offer na itong smartphone na to. So, buti naman ito si Itel ay nalimutan na nila yung yung setup na na parang iPhone style yung ganito, di ba? Yung parang sa Infinix and Tecno yung ganitong style. Ngayon nagta-transition sila sa ganito, yung circular camera module na usually nakikita natin sa Realme smartphones and sa Huawei smartphones. So ito yung kanyang camera. Dual rear camera lang to, wag kayong malinlang. So ito lang yung camera niyan. Meron tayo ditong props lang and of course yung flash. So when it comes siyempre sa camera module, malaki lang siya. Pero ang gumaganang camera lang dito ay dalawa lang po mga J-Vlog. At yun, yung design niya, glossy plastic siya. Pero maganda yung design nito. Meron tayong RS dyan sa gitna. Napakalaki ng camera bump. Tingnan nyo naman si Marin Jelly, napakalaki rin ng butas niya, diba? So when it comes sa glossiness nito, sa color hindi naman po siya fingerprint smudges. Malinis tignan itong color white ng Itel RS4. At meron tayo dito matte finish na frame. So matte finish frame siya. Ayan. Tapos sa right side is makikita natin dito is yung power button and yung volume rocker. Sa taas naman ng smartphone, ito rin malupit dito sa Itel RS4 dahil dual stereo speaker siya. So meron tayo isang speaker dito sa taas. May nakalagay pa nga dyan, designed by Itel. Ewan ko kung makita nyo. So meron tayo ditong SIM tray. Ayan yung SIM tray niya. Maganda dito, hindi hybrid yung SIM tray nito. So pwede nyo itong lagyan ng dalawang SIM at isang micro SD card ng sabay. And sa baba naman ng smartphone is nandito yung 3.5mm headphone jack, microphone, USB Type-C port, and of course yung speaker grills netong Itel RS4. So when it comes din sa lightness or when it comes sa weight, napakagaan. Okay din. Malaki yung camera module pero magaan siya. Yun naman na maganda dito mga J-Vlog. Perfect din siya for one-handed operation. Hindi naman din siya sobra kayong may irita pag gagamitin nyo tong Itel RS4. Display, ayan, punch hole display. So punch hole display siya. Ang maganda rin dito, support niyang 120Hz screen refresh rate. So, meron siyang support sa 120Hz screen refresh rate for smoother animation. Biruin nyo sa ganung presyo na nakuha lang natin to ng 4 Plus ay meron na itong 120Hz screen refresh rate, 8GB of RAM, 128GB of internal storage. So, sa display niya, meron siyang 6.56 inches IPS LCD display.
na may resolution na HD Plus 720 by 1612 pixels. Ang maganda rin dito, support niya 120 screen refresh rate for smoother animation. Ayan. So, when it comes sa games, ayan, may enjoy nyo rin naman maglaro dito sa ITEL RS4 dahil malaki rin naman yung screen size niya and of course punch hole, so hindi naman kayo mairita sa pagka-punch hole niya when it comes sa games. Pag nanonood din kayo dito ay okay din naman. Maganda rin naman yung kanyang aspect ratio. So, sad to say lang na HD Plus 720p pero reasonable naman yan or acceptable naman yan sa kanyang presyo. Hindi na ako magreklamo sa Full HD Plus 1080p. So, okay na okay naman yung ganyang resolution, lalo na sa nakuha natin presyo ngayon na 4 plus lang itong ITEL RS4. So, kung meron pa kayong ang kinuha ko lang kasi yung pinaka-basic, yung 8GB 128 kasi review unit lang. Pero kung tatanungin, I suggest go for the 12GB 256. Napakasulit nun. Biruin yun, 12GB 256, yung sale price niya nasa 5 plus lang. Napakamura. I think yung palang, si ITEL pa lang ang nag-offer niya na brand new na 12GB 256GB sa ganyang price segment. Pero syempre, quick reminder lang na nag-iiba-iba ang presyo niyan. Nag-iiba presyo niyan kasi hindi nga siya hindi stable yung presyo nito kasi minsan sale price lang ang ino-offer niya. Pero bumabalik siya sa original price. Tapos minsan pag 66, 77 sale ay bumabalik naman din sa napakamurang halaga lang itong ITEL RS4. So next one mga J-Vlog, gusto ko naman i-share sa inyo yung mga magandang features na pwede nating makita sa ITEL RS4. Number 1 dito na nagustuhan ko is of course sa kanyang chipset. Yung chipset niya is the basic MediaTek Helio G99 chipset, still a powerful 4G chipset ngayon 2024 sa entry-level segment. Makakalaro kayo na mabuti dyan sa chipset na yan. Huwag na kayo magreklamo dyan sa chipset na yan. Napakalakas pa rin yan, to be honest. Hindi lang G99 to, G99 Ultimate pa to mga J-Vlog. I think hindi naman ganun nagkakalayo yung specs ng G99 sa G99 Ultimate. So, magsa-search pa ako lalo dyan. Pero when it comes sa gaming performance naman ng RS4, nakapaglaro naman ako so far dito ng smooth mga J-Vlog when it comes sa ML, COD, Genshin Impact. So, gaming performance ay okay rin naman ng ITEL RS4. So, yung unang nagustuhan ko dito is chipset. Pangalawa is of course sa RAM at ROM. Nakakatuwa kasi sa ITEL, hindi sila madamot when it comes sa RAM at ROM ng mga smartphone. Even sa mga ibang model, hindi sila madamot sa RAM. So, ito kasi more on nafo-focus sila sa gaming dito sa smartphone na to. At biruin nyo yung base model or yung basic model nito is 8GB 128 na. Tapos yung top of the line is 12GB 256GB. So napakalaki na nung mau-offer na RAM at ROM sa ganyang presyo na yung sale price niya is 12 is almost 5,000 pesos plus lang. RAM at ROM, panalo si ITEL, hindi na ako magreklamo diyan. Sobrang sulit mag-offer ng RAM at ROM niyang smartphone na yan. Number 3 mga J-Vlog sa camera. So sa camera, tingnan nyo naman, circular siya. Yes, ganito yung mga nauusong design sa mga smartphones today. Pero makikita nyo naman sa photo samples na ipoprovide ko. Napakalinaw naman ng camera nito. Tinest ko na rin itong si ITEL RS4. Maganda rin naman yung photo quality na ma-offer nitong smartphone na to. Even sa video, ang pinakamax resolution niya is 2K. Pero sa rear nito is 60fps Full HD Plus. Ay okay naman, support niya ang 60fps. Goods naman yun mga J-Vlog. Pero pag nag-switch ka sa front, hanggang 30fps lang siya. So yun naman din ang parang humatak doon. Front 30fps, rear is 60fps. Camera performance for me sa kanyang presyo na ibibase ko siya sa purchase sa pagbili ko 4,000 plus. Sabihin na natin 5,000 plus kasi less yun yung Shopee voucher. 5,000 plus. So yun, dual camera siya, yes. To be honest, sana ginawa na lang nilang single camera kasi parang marketing getup na lang yung dual camera lens na yan kasi isang lens dito is AI lens, tapos ang pinaka gumagana lang dito is the 50 megapixel main camera. So yun lang naman ang gumagana dyan so far. At yung AI lens, lang yan for enhancement lang yan sa camera app So, ay hindi siya mismong useful na lente. For me, ang pinaka-useful talaga lente, lalo na sa ganitong presyo, sana ginawa na lang nilang macro lens or ultra-wide camera. Number 4 mga J-Vlog, sa battery capacity and the charging rate. 5,000 mAh, napakalaki mga J-Vlog. So, yun nga, parang itong RS4 nagfo-focus sa gaming Kung makikita nyo rin yung box nito is Firelight 84 edition. Tapos, G99 Ultimate pa nga yung kanyang chipset. So, yes, perfect na perfect yung kanyang battery capacity na 5,000 mAh malaki. Guess what? Sa kanyang presyo mga J-Vlog na 5,000 plus,
45 watt fast charging rate na ang in-offer ng Itel RS4. So yun naman din ng plus points dito sa smartphone na to. At ang pinakala sa design, syempre in design wise, 'di ba, kung makikita nyo, para siyang GT version ng mga smartphones. Ayan, no. So para ito RR yan. Sa kanila naman RS. Maganda yung design, to be honest, parang sports edition nga siya. So design wise, okay, nagustuhan ko. Buti naman nag-iba naman siya ng design. Circular camera module na siya, na nakalimutan na nila yung parang yung iPhone style camera sa mga Itel, Infinix, and Tecno. So nakakaiba naman na sa Itel RS4 na for me is maganda rin naman yung transition na ginawa dito sa smartphone na to. Slim design, lightweight, okay na okay siya, hindi na very portable naman din siyang very comfortable din naman siyang gamitin, and gusto ko rin yung form factor na ito smartphone na to. So yun, design wise ay okay naman for me ang Itel RS4. So yun lang mga J-Vlog, yung mga nagustuhan kong features dito sa Itel RS4. Sana nakatulong po sa inyo to kung nagde-decide kayong bumili na itong smartphone na to. Video sample front-facing camera of the Itel RS4. So pinakamax na resolution niya is 2K resolution. Pero ang gamit natin ngayon is Full HD 1080p. Pero sa front is hanggang 30 fps. Rear up to 60 fps. So malinaw din ang front nito, in fairness. Ayan, no. So okay din. Pero sad to say, hanggang 30 fps lang yung front cam niya. Ayan. Video sample rear camera of the Itel RS4. So pinakamax sa resolution niya is 2K resolution, pero itong gamit natin is Full HD 1080p at 60 fps. So when it comes sa photo quality nito, napakalinaw. Ito yung video niya. So medyo sa screen lang ako nagkakatalo dahil nasa tayo, nasa outdoor. Medyo madilim yung screen niya. Full brightness na to. Pero ewan ko kung nasa na to, sa pag-edit na is maliwanag na siya. Pero dito sa screen niya medyo madilim. Ganda. So nasa Isabela tayo ngayon. Makalinaw. May quality kayo na mag-judge. Dahil dito syempre sa ating pag-record na hindi ko siya marinig. So si Itel RS4 ay naka Android 13 with Itel OS 13.5. Sa chipset naka MediaTek Helio G99 Ultimate siya. Meron siya octa-core CPU na merong clock speed na up to 2.2 GHz. And sa GPU naka Mali G57 MC2 siya. Meron siyang dalawang biometric, which is face unlock at fingerprint scanner. At yung fingerprint scanner niya ay nasa side mounted. Pagdating naman sa battery, meron tayo 5,000 mAh na removable battery na support ang 45 watt fast charging. At ang maganda sa Itel RS4, support niya ang dual stereo speakers. So ayan na mga J-Vlog, ang ating full review dito sa Itel RS4. Ang pinaka main na tanong kung sulit nga ba itong smartphone na to. Kung ako tatanungin, definitely mga J-Vlog, sobrang sulit na itong smartphone na to. Presyo pa lang, panalo na. Yung RAM at ROM, panalo, sobrang mura. Biruin mo yung sale price niya, 6,000 plus, 12 gig 256, tapos yung 5 plus is 8 gig 128, chipset pa is G99 Ultimate. Wala na akong healing dito sa smartphone na to. Sobrang sulit niya, maganda siya i-recommend of course sa mga consumers dyan, lalo na sa mga younger generation na focus is gaming at naghanap ng affordable lang na smartphone. Go for the Itel RS4. Super sulit yung RAM at ROM na mo-offer nitong smartphone na to. At kung interesado kayo dito sa smartphone na to, huwag kayong mag-alala. Ilalagay ko po yung link na to sa description box. I-check nyo na.